sok pa ulit sa oblo, mga kababayan. Oh, sok pa ulit sa oblo, mga bossing. Kasi mga kababayan, no, kahapon ata, ano ho, nagbalita na kumbaga, okay na si Tevez, laya na. No, siyempre inisip natin, ay bakit gano'n? Paano naman yung mga haharapin niyang kaso sa Pilipinas? Paano naman yung mga, nagrereklamo kay Tevez na yung maraming tinegi, mga bossing, o paano naman si mayor ba, tama, o governor, si Janice Degamo, 'di ba? Paano naman yung pamilya nun, humahanap ng hustisya yun. Sabi ko, bakit gano'n nakalaya? Yung pala, yung sinabi pala ni ano, Topacio, mga kababayan, pangpanandalian lang ho pala yun. Hindi pala aabot ng 24 oras, mga bossing. Balik pa din pala sa oblo, mga bossing, dahil pag-aaralan na ngayon o lilitisin na ho ngayon, mga kababayan, yung mga isinumiteng mga papeles, ano po, ng Department of Justice, mga bossing. Para saan po? Para sa extradition ni Tevez. Para po sa pagpapabalik ng bansa kay Tevez, mga bossing. Hindi natin siya hinuhusgahan ho, mga bossing. Kaya lang, nagtataka naman tayo kapag mga DDS, ang ginagawa nilang estilo, no, para po sagutin yung kanilang mga kinakaharap na mga kaso, pagtakas ho. Pagiging pugante ho, mga kababayan. So ayan, ang ating Department of Justice naman po, mga boss chief amo sir, talagang ano kumbaga, buo ang loob nila at 100%, no? Sabi nila 100% babalik yang si Tevez dito sa Pilipinas para harapin yung mga kaso niya na kinakakaharap. Bakit daw ho? Kumpleto daw ho ng dokumento lahat ng hiningi, no? Lahat ng hiningi ng Timor-Leste para po dun sa usapang pagpapauwi dito kay Tevez, naibigay ho nila, mga kababayan. Iba yung, eto, request namin, ganito, ganyan. Iba ho yun no? Pwedeng sabihin, hindi pwede. Pero kapag eto, mga kababayan, ang Timor-Leste nagbigay ng listahan, nagbigay sila ng listahan kung ano yung mga dapat mong sundin para matupad yung hinihiling mong pagpapauwi dito kay Tevez, pag nagampanan mo lahat yon, mga kababayan, pasok sa banga. Yun nga po. Medyo siguro, nakahinga lang ho ng konting luwag itong si ex-congressman Arnulfo Tevez, no? Saglit na saglit lang saglit na saglit lang, balik oblo na. Si Topacio, nagtataka naman ako. Isang magaling na abogado, bakit kailangan niya pang gawin yung mga ganun? Ano? Yung sinabi niya, laya na. Kasi parang hindi naging malakas yung ebidensya dito kay Tevez daw ho. 'Di ba si Tevez pangiti-ngiti yan, parang medyo nakasimangot ngayon ho, mga kababayan. Si Topacio, ilan ang hawak na kliyente ni Topacio na kumbaga nagiging tawag dito, sagot sa problema nila, pagtakas. Ano ho? Puro pagtakas, puro pag-alis ng bansa. Kibuloy, di ba? Nandiyan di ba si Topacio o wala? Malapit din yan malapit din ho yan si Kibuloy, mga kababayan. Huwag ho kayong mag-alala dyan. Isang beses pa lang naman isang beses pa lang sinusubukan may mga susunod pa yan. Nakakapagtaka. Ano kaya yun? Advice kaya ni Topacio? Yung mga ganong hakbang ng kanyang mga kliyente, imbis na sagutin, tumakas ka. Umalis ka ng bansa. Huwag mong puntahan yung Senado. Huwag mong puntahan yung Kongreso.
Yun, tayo ho eh nagtatanong lang mga kababayan. Yun kaya yung mga advice ni Topacio doon sa kanyang mga kliyente? Ano ho? Oh, baka madagdag din ho diyan si dating Pangulong Duterte eh, mga kababayan, sa pagloloyera ni Topacio ho. Sabi ni Maria A. Esmana, si Topacio cancer sa profession nila, pati rin si Roque. Isa pa din yung si Roque kung ano-ano naturingang mga ano tawag dito, naturingang mga lawyer eh magtirik po tayo ng kandila sa ganap na 6:00. O yung pinagtirik ho sila mga kababayan. O, di ba? Nagtatanong lang tayo, di ba? Hindi kaya yun ang advice ni Attorney Topacio? Kasi makikita mo puro ganun yung mga estilo nila. Ano ho? Aalis ng bansa. Tapos isa pa, ito pang napapansin ko kapagka yung sila eh nasa ganyang sitwasyon, ang sasabihin ng mga kliyent kliyente, eh may banta ho ang buhay ko kaya ako'y nagtatago. 'Di ho ba? Pero kung makikita mo yung mga taong nagsasabi ng may banta ang buhay nila, puro high-powered yung kanilang mga beng-beng. Oh, tapos merong mga napapaulat na kumbaga merong mga private army, 'no? Kaya sabi ko, ano ba itong mga ito? Ginagawa ba nilang eng-eng o engot ang sambayan ng Pilipino para basta-basta na lang maniwala sa kanila? Oh, bakit mga kliyente ni Topacio kriminal? Bakit kaya niya tinatanggap? Eh, ewan din natin. Siguro naiisip natin baka malaki din ang bayad ng mga ganyan. Ano ho? Oh, hindi pa naman kumbaga eto namang mga tao na ito, mga bossing, hindi pa naman ho mga guilty. Ano, pero doon sa kung ano yung mga hakbang o sagot na ginagawa nila sa kanilang problema, eh nagmumukha ho silang guilty, mga kababayan, sa paningin ng mamamayang Pilipino. Ma'am Tuwilyer, shout out po sa inyo. Boss Mark, mukha kang 30 years old, sabi ng pinsan ko. 30 lang naman ako 10 years ago, 30 ako. Oh. Anyway, mga kababayan, dumako tayo, no? Dumako tayo dito sa susunod nating topic. Gusto nyo ba baste muna? Oh, baste muna. Ito, baste Duterte. Ibang klase si Bossing. Oh, biruin nyo mga Bossing kung hindi ako nagkakamali, may 1 buwan na din, ano po, nung na-interview si Congressman Sandro Marcos